Magandang hapon po sa ating lahat at malugod na pagbati mula sa Future Earth Philippines. Welcome po sa The Filipino SDG Action Hour at ngayong araw pag-uusapan po natin ang topic na pinamagitang Through a Farmer's Lens, a conversation on the role of agritech and biotech innovation in future food security. At ang ating pong panauhin ay dati Executive Director ng isang microfinance organization na lumipat sa pagiging full-time na magsasaka noong taong 2010. Siya ay naging isang masigasig na magsasaka, tagapagtaguyod at voluntaryong agricultural extension worker na malaki ang naitulong sa pagpapabuti ng pagsasaka ng mais sa Camotes Island sa Cebu. Sa kanya din tulong at sa kanya pamamagitan, napakilala po niya ang makabagong teknolohiya sa agrikultura gaya ng GMO hybrid corn at mga makabagong sistema ng pagsasaka. Naitaas niya ang ani sa 8,400 kilo bawat ektarya kumpara sa karaniwang 800 kilo lamang bawat ektarya. Ang kanyang mission farm ay ang lumago mula sa 2 ektarya tungo sa 40 ektarya dahilan upang tanghalin siyang most outstanding corn farmer ng Cebu noong 2016 at Region 7 noong 2017. Sa kasalukuyan, nakatuon siya sa pagpapaunlad ng agricultural value chain at mga sistema ng carbon sequestration para sa maliliit na magsasaka. So let's all welcome sa ngayong hapon na dialogo, Farmer A.D. Alvarez. So, sir, bago po tayo mag-umpisa, matanong ko lamang, musta po ang weather dyan sa Camotes Island? Hello, magandang hapon sa lahat ng ating mga nanonood sa ating programa. Ah, sa Camotes ngayon, may oras na mainit. Tapos, nai-enjoy namin yung mga beaches. Pero sa hapon at gabi, madalas umulan. So, basang-basa rin yung aming mga fields sa ngayon. Nako sir, ayan po ba ay maganda po sa ating mga pananim o masabi po natin sa panahon nito iyan ay hindi maganda sa kanila? Depende sa stage ng iyong crop. Kasi kung sobra yung tubig, minsan nagkakaroon ng mga sakit like fungi and things like that. Ano. Pero pag ano naman, galing ka sa summer, kailangan mo talaga yung ulan para malagyan ng moisture yung ating mga lupa. So, depende sa stage. And that is the skills and art of our farmers. Tama po sir. So sa sagot pa lang po ni AD, makikita po natin na siya po talaga ay isang batikan at eksperyensado pagdating sa pagtatanim at pagsasaka. So talking about pagsasaka AD, matanong ko lang po, yung inyong pong beginning. So ano po yung nagtulak sa inyo na from microfinance mapunta at dumako po sa pagsasaka? Ako, mahabang kwento yan, pero papaikliin lang natin, ano? Um, nung ako ay nasa microfinance, yan ay isang revolutionaryong paraan ng community development. Kasi nung previous to microfinance, yung mga grants and training sa mga livelihood, ganun yung ginagawa. Tapos na-discover na yung microfinance is better because ini-empower yung mga ideas na nanaando sa community. Wala lang silang access to reasonable credit. So yun, yung nagkaroon ng microfinance revolution at dumami ang mga NGO na naging engage sa microfinance. At isa na rin ako doon sa larangan ng industriya na yun na microfinance consultant. Pero when I move deeper sa sitwasyon ng poverty sa Pilipinas, lalong-lalo na meron kaming property dito sa Camotes Island. Pag dumadalaw kami, nakikita namin na hindi ready for finance yung community kasi wala ring livelihood. So that's why sabi ko ano ba yung base, ano ba yung business development na pwede. And that is where I got back to agriculture, yung basic ng production ng food. So yun, doon ko nakita na if I can empower a farmer, malaking bagay yun, mababago, mabe-break yung poverty cycle at mag-improve yung food supply. So marami siyang magiging effect like microfinance. So doon yun umpisa.
Kaya napunta ako doon sa agriculture. And napansin ko, ang mga farmer, mas madali sila makikinig kung ang nakakausap nila ay kapwa farmer. Kung agriculture extension worker lang yan, magiging cordial ang farmer. Makikinig yan, kunyari, pero hindi rin niya gagawin yung sinasabi because it does not resonate well sa maraming farmer kasi hindi shared experience eh. So, Mhm. parang ang dating sa farmer ay theory. At sa maraming beses din na ako mismo nung naging farmer na ako, nakikinig ako sa mga extension worker natin, eh malayo nga sa katotohanan yung sinasabi. So, it doesn't build trust sa farmer to listen to them. So, kailangan i-adjust din yon. So, sabi ko, naku, matagal na process yan. Kung i-adjust pa natin yung extension worker, tapos yung farmer, ganun. Sabi ko, the best way to penetrate this situation, become a farmer myself and then solve the problem from the ground. And that's what I've been doing for the last 15 years. Ako po sir, sa ngayon po tayo po ay may mga guests and panelists po na farmers and agriculturists na tiyak naman po na Mm. makaka-relate po sa inyo pong pinagdadaanan. So sir, ngayon mapunta po tayo dito sa ating pong issue po ng agritech and biotech. So sa inyo pong perspective, paano po napupush po ng agritech at biotech ang farming into new levels sa Pilipinas? Gaano po siya kaimportante? Alam mo yung kasing agriculture, lalo na sa level ng farmer, ay maraming factors na kailangan mong i-mitigate para ikaw ay maging upload yung operation or kumita, or maging sustainable or maging viable source of income. Maraming factor. And nag-uumpisa yun sa seed, pero hindi lamang sa klase ng seed. Susunod dyan kasi yung access mo rin to capital, at saka yung risk mitigation mo, kung ikaw ba ay sakaling, ah, muntik ko na masabi, kung ikaw ba ay mautangan ng kapitbahay mo, meron ka pa bang kapital, parang ganun. Pero ibig sabihin, pag ikaw ay nawalan ng kapital, kaya mo pa bang bumangon? O kung yung iyong current na tanim ay masira, kaya mo pa bang bumangon? So, ang daming factors na yan ay kailangan mong i-mitigate. Ang beauty ng agtech at saka ng biotech ay merong mga factors na nare-resolve na dun sa level ng technology. Like yung ating best example dyan, yung ating yellow corn, ano? Meron tayong peste na tinatawag na Asian corn borer. Horror, opo At sir. yung Asian corn borer in the past ay problema. Pero nung pumasok yung biotech corn, nawala na yan. Hindi na natin problema yung yung Asian corn borer. Ano mo problema na lang diyan yung mga nagtatanim ng sweet corn na mga conventional hybrid, yung mga non-GM na corn varieties. So, pero nung pumasok naman yung ating uh, yung Fall Armyworm noong 2019, ready na rin din yung ating science kasi meron mga agricultural technology sa mga crop protection system natin. Ang problema, pag hindi yan naituro ng tama, mali yung, siyempre, may ituturo at mali din ang matututunan. At nachichismis tuloy ngayon yung agtech at saka biotech na siya ay hindi mabuting kagamitan sa sustainable na paraan ng pagtatanim. Yan. Opo po sir. So sir, talking about biotech, sir sa palagay niyo po, kung i-apply po to ng mga farmers po natin, kahit po maliit na farmers, ano po kaya malaking potential ang maibibigay nito when it comes to sa ating problema sa food security? Well, yung food security, yan din ay isang complex na issue. Hindi natin pwedeng ilagay lamang yan sa level ng farmer at ang capacity ng farmer na mag-produce. Kasi yung food security, tayo ay global village na. Yung mga pagkain natin, kinakain natin sa Pilipinas ay not necessarily pinuproduce sa Pilipinas tulad ng harina. Wala Mhm. tayong production sa harina. So, tayo ay dependent sa mga lugar na merong harina, yung wheat. At saka yung iba, mahilig uminom.
Oh, yung ding ginagawang alak, hindi yan, although hindi pagkain yan, yung iba lang ginagawang pagkain, pero hindi yan, hindi yan produce sa atin sa Pilipinas. So, hindi ganun ka-simplified yung usapang pagkain. At marami lang sa ating mga consumers, akala nila as simple as seeing a farmer producing rice, o pagkain na yan. Pag walang ulam, hindi rin naman natin kakainin yung rice, ano? So it's a complex discussion. Pero ang advantage babalik ako doon sa advantage ng agtech at saka ng biotech. Yung biotech kasi merong mini-meet na solution to simplify and make the production more efficient. Eh, Kasi kung babalik tayo sa natural na paraan, ay naku po, una napakahirap, napakahaba, at kukulangin. Baka sabi niya patay na yung kabayo, hindi pa tayo nakaka-produce ng pagkain. So it's a backward thinking really if we go yung sinasabing na natural. Kasi we are a progressing society globally. Meaning, we're moving towards the future, not backwards. Walang taong bumabata. Hindi tayo Benjamin Button. So yung paniwalang ganon ay yun ang nagpapagutom sa atin kasi hindi kukulangin tayo ng production eh. So yun yung yun na itutulong ng science at saka biotech at saka agtech sa ating food production. Ako, sir, seka lang po. At meron po kasing gustong sumali sa ating Oy. webinar. Ang May kulit po isang niya. Yan pusa. po si Oo. Lily. Anyway, sir, Mm. mapunta po tayo dun sa na-curious po ako sa organic farming. Sir, question ko lang po, ito po ba ay myth? Kasi bakit po naturingang organic, natural ang mga implements, pero bakit po ang mahal niyang ibinebenta? To think na ang input po naman dapat ay mura lang. Well, sa simpleng tao, hindi nila nakikita what happens behind sa isang production ng pagkain ng halaman. Merong land preparation, merong seed variety development, meron ding actual operation, meron kayong weed controlling, meron kayong pest controlling. Lahat 'yan ay nag-entail ng text ng cost. Tapos yung harvesting, processing, marketing, bago yan makarating sa lamesa natin, ang dami na yung cost. Ang mahirap dun sa sinasabing organic farming, for me, misnomer, sinasabi nating natural farming. Doon pa lang sa name na natural farming, ay uh, nawiwindang yung aking common sense doon. Kasi yung farming ay human intervention, hindi yun natural. Meaning, tao ay nagtatanim, hindi yun natural. Kasi kung natural yan, hayaan lang natin silang tumubo kung saan-saan, wala tayong gagalawin, natural di ba? Parang babalik tayo sa natural na tao. Kung natural na tao, walang damit, mahaba ang buhok, walang gupitan, walang salamin, walang toothbrushan. Kasi natural di ba? Nakakatakot pag nakasalubong ka ng natural na tao. Ang punto ko lang dito, without belittling the contribution naman ng mga kaibigan natin sa organic agriculture, kailangan balikan nila yung logic ng kanilang mga sinasabi kasi maraming bagay sa kanilang kwento ay hindi scientific, panay myth, panay ideology. Ah, Keso natural daw ay healing sa katawan. Hindi naman din totoo. Marami nga kaya nga nilalagay no therapeutic claims, di ba? Mga ganun eh. So, in terms of agriculture, pagganahin lang natin ang economics. Kasi sa farmer, language talaga namin economics eh. Kung saan kami kikita, yun ang gagawin namin. And some farmers are engaged in organic agriculture kasi yun yung bumebenta sa lugar nila. So therefore, nag-organic sila. Pero kung tutuusin, kung gugustuhin nila, tanongin mo yung mga organic agriculture, mahirap yung process na involved doon. Maraming lesser ang production, higher ang cost. Kaya mahal ang organic produce. Kasi lesser yung output, more of input. So yun yung balancing doon.
Pati hindi totoo yung ano, ang organic agriculture ay walang pestisidyo. Merong pestisidyo yan na organic nga lang certified yung mga ginagamit na pestisidyo. At meron din yung fertilizer. Mga organic fertilizer din yan. Science din yung back behind that. Pero pag pinagbangga mo yung dalawa, minsan, yung iba na hindi nakakaintindi sa organic production, akala nila kesyo na-attach na yung name na organic ay certified na yan. Meron Mhm. po yung certification na nangyayari. Hindi pwede tayo mag-claim na yan ay organic kung wala pong certification. Bakit? Kasi titingnan talaga yung wala ba yung residue ng mga kiniklaim na violating the organic standards, mga ganun. Hindi pwedeng makikiuso lang tayo. Oh, sige po, sir. Ito naman po, sir, base po sa inyong sariling experience, sir, gaano po kalawak yung gap ng mga innovations na ginagawa po ng mga researchers sa mismong experience po ng farmers at gaano rin po ba effective yung mga research sa Pilipinas sa panahon na ito? Yan, merong gap pag nagbe-bridge na ng mga careers, meron talagang gap yan sa differences kasi pare-parehong busy, pare-parehong may mga sariling mga mundo. Pero, yung gap na yan ay kailangan natin paliitin. Kasi pag hindi natin yan papaliitin, magkakaroon ng disconnect yung ating mga innovations at yung mga farmers natin ay patuloy na iimbento ng sarili nilang paraan para lang mag-survive. So sayang naman narinig ko one time nagrereklamo yung mga scientists kasi daw yung mga farmer hindi nakikinig sa kanilang sinasuggest. Sabi naman ng farmer, kasi naman panay na lang tungkol sa laboratory yung pinag-uusapan, hindi naman pinag-uusapan kung paano kami kikita. Tapos i-claim pa na pag ginamit namin yung kanilang produkto, kikita kami. May hindi nga nila napapakita sa isang actual na demonstration na mas malaki yung kita. Kasi yield, ito maintindihan natin. Sa farmer, yield is not automatically income. Yield increase is not automatically income. Katulad nung napakadaming yield ng kamatis, pero hindi nagiging income yan hanggat hindi natin na ibebenta. So, sometimes itong language kasi ng mga ating mga scientists, sabihin nila, oh, this innovation will improve your income ay sa loob ng isipan ng mga farmer, lokohin nyo yung lelang nyo. Gusto namin makita yan kung talaga bang gagana yan sa amin sa bulsa. Kasi hindi yun automatic. Sa logic is non sequitur. It doesn't follow. So, kailangan natin tingnan yung mga economic dynamics surrounding any production sa farming. Saka sir, kung lahat po ng farmer will be able to reach a certain number of produce at madami, papa-flood po Mhm. naman ang market. So wala din pong kita. Yes, Magiging challenge that's din po yun. oo, magiging challenge din yun, oversupply. Opo, sir. So sir, ngayon po ba, madako po tayo sa hinaharap po ng pagsasaka at sektor ng agrikultura sa ating bansa. So sir, ano po yung parang pinaka kinatatakutan nyo na maaring maging outcome ng food security sa ating bansa? Ang ang biggest challenge na nakikita ko sa ating bansa is um, we are really overpopulated. Not to suggest na kailangan bawasan ng population. Ang sinasabi ko lang, reality is um, yung ating capacity to produce food has limitations. Ganun din, actually, just last June, I was able to join sa FAO discussion about this. Kasi by 2050, we will be 10 billion sa buong mundo. At yung ating capacity to produce food, kailangan magdoble every year before 2050. Paano natin gagawin yun? So, land is finite, resources are finite. So, kailangan pumasok na yung ating innovations ng increasing yield at kaya naman yan tulungan ng science. At yung ating population is expected to increase kasi gumagaling yung science na papahaba yung average lifespan ng tao. Kaya nga tayo dumadami. Ah,
Kaya yung conspiracy theory na binabawasan ng population ng mundo, meron daw nagko-control, eh wala pong basis yun. Kasi dumadami pa nga ang tao eh. So, yun yung isa natin challenge. Pag dumami ang tao, dumadami yung consumption demand, tapos yung capacity ng farmers to produce food talaga ay magkakaroon ng shortage. So ang ating kailangan gawin, baguhin natin yung mindset natin. Hindi porket hindi natin naranasan yung winter ay hindi na natin papahalagahan ng mga farmers natin. Kailangan natin protektahan ng mga farmer natin. Yung ugali talaga ng Pinoy, halimbawa pupunta sa palengke, hingi ng tawad sa palengke. Yan ay hindi pagprotekta sa farmer. Yan ay pag-abuso. Porket wala doon yung farmer na magrereklamo. Kasi, oo, humingi ka ng tawad, discount doon sa kaharap mo na tindera. Eh, siyempre, anong gagawin ng tindera? Hihingi siya ng discount sa trader. Yung trader, anong gagawin ng trader? Hihingi siya ng discount saan? Sa pulis? Hindi. Sa farmer. So yung farmer, dahil alam niya mabubulok yung kanyang tanim, wala siyang magagawa, kundi iaalagawan niya na lang yan doon sa trader kahit siya ay palugi. Kasi sino nag-umpisa ng chain? Yung bang yung bang farmer, yung bang trader, yung bang taga-tinda sa palengke? Hindi, ang nag-umpisa ng chain reaction ay yung consumer. Ah, Mhm. yung ugaling ganun, parang kayo sila na lang ang nabubuhay sa mundo, hindi na nabubuhay yung farmer. Parang magikero yung mga farmer na kahit napakababa ng presyo, eh, no, kikita ang farmer. Cool. Nako sir, sabihan ko yung nanay ko kasi nanay ko guilty diyan na halos hingi na lang yung hingi Lahat na lang tayo yung guilty produkto dyan. sa palengke. Kung pwede nga lang sabihin ng farmer, sige na nga, no, hug na lang, bayaran mo na lang ako ng isang hug. Okay Alam na niyo ba yun. sir yung nanay ko, for example, ang presyo po ng gulay ay 100. Aba sir, ang Mm, tawad niya po ay 60 pesos. O sa, mm. sa pa po kayo Pwede, sir. pwede naman, tanggalin yung balat, tsaka ibigay yung laman, parang ganun. Sir, ito po, tanong ko lang po, kasi madami po tayong mga karatig bansa, Vietnam, Thailand, wherein they can produce ng malalaking volume. So sir, Mm. doon pala napansin ko, bakit hindi kaya ng Pilipinas? So sa inyong pananaw at sa lente na gamit nyo bilang magsasaka, saan po kaya nagkulang o ano po kaya yung isang bagay na hindi nare-recognize ng ating government para ma-fulfill din po natin yung tulad ng katabi natin mga bansa? Ako, yan ay complex din na conversation. Pero yung simpleng part lang, i-touch natin. Yung part ng capacity to produce, mas malaki yung land area ng Thailand sa Pilipinas. So yung capacity nila to produce ay much better. Tapos sila, marami silang kapitbahay na bansa. Trading is easier compared sa atin the dagat. So, Mhm. tapos dahil katabing-katabi na nila yan, either sila ay nag-aaway or nagbabati, um, ang nangyayari doon, sa trading, meron mga high-level negotiation sa mga trading ng food and goods and services na nakakaapekto yun sa overall capacity at economy ng isang bansa. Ang Pilipinas kasi naka-detach, tapos archipelagic pa tayo, tapos ang dami pa nating population, at tapos ang dami nating magagaling na economic planners na instead na tingnan yung ating actual situation eh kung ano-ano pa mga ah, marami tayong disadvantage in terms of policy development. Ah, kaya talagang hindi lamang yung factor na simply as producing food. Merong mga ibang factors. Sa modern agriculture, maraming factors na nakakaapekto. Yung mga allies nila at saka allies natin, hindi pareho yung kanilang... ah, pero minsan, kung marunong lang tayo magmahal sa sarili nating bayan at hindi natin tatalikuran yung ating mga kakapwa sa ating bayan, ah, babaguhin natin yung ating pananaw eh. Kaso, relatively, we're still a very young country. Sabihin natin, ay, mas young yung Vietnam, mas young yung ano, pero yung location nila, meron din yung epekto, advantage at disadvantage. Tayo kasi, tingnan mo yung location, parang illustrate ko ito, sir, dalawang tindahan, pareho ng laman ng binebenta. Yung isa ay nakatabi ng mga
bahay, yung isa ay malayo sa mga bahay. Sa tingin natin, alin ang magiging mas successful na tindahan? Yung malayo sa mga bahay o yung yan Yung ang din. malapit, sir. So hindi yan, it's not necessarily an issue of capacity and skills to produce. Ah, hindi natin tinitingnan at nag-innovate sa level na mag-fit sa atin. Mahilig tayo mangopya, mahilig tayo mag-compare ang ating sarili sa iba. At yun ang nagiging, ah, yun nga, wala tayong pakialam, tawad tayo ng tawad, tapos wala tayong pakialam kung ang farmer ay gutom, wala tayong pakialam kung ang farmer natin ay sila yung farming sector natin ay dominated ng laborer instead of strategies, businessman. Sa ibang bansa kasi yung pagkain napakahalaga. Alam mo ginagawa nila? Ah, yung tinitingnan nila yun as a business at saka hinahayaan nila na hindi masira yun as a business. Kasi kung yung businessman ay mag invest sa food production, di mayroong food supply, di ba? Sustainability yun. Sa atin kasi may mga nung lumalaki tayo sa school, mayroon pang byline. Uy, mahina ka sa ganitong subject, mag-farming ka na lang. Naging joke pa nga natin, oh, 70 na naman. Oh, di ba? Asarol yan. Gamitin mo sa pagpa-farming. Parang ganun. That's a bad outlook on how to meet the challenges of our food security. Pero sir, since geographically nga po, we are isolated. Pero sir, sa palagay niyo po, can we be self-sustaining when it comes to food? Ang sustainability kasi base rin 'yan sa iyong ano, sa level ng iyong consumers ano. Hindi 'yun realistic na sabihin mo magiging sustainable ka kung over ka naman sa taong magko-consume, di ba? So, iba-balance lahat 'yun. Hindi it's oversimplification pag sinabi mong kailangan lang pagkain na ipo-produce. Hindi eh. Tapos sa mundong ibabaw ngayon, walang food production na isolated sa lahat ng ibang bansa. Kasi we need other countries to produce our food. Uh, Matagal nang na disproven yung ganong paniwala na organic or self-sustaining ano. The case of Sri Lanka nung tumigil sila mag-import ng fertilizer, ang production nila ay nag-drop at sila ay nagutom at halos nag-collapse. Ganon din. So it's a balancing process. Um, it's knowing what to trade and not to trade. And maraming trade-offs dyan sa usapang ganyan. So kaya ingatan natin yung ating interest. So minsan, dahil ang ating mga political at saka leaders natin ay nagmamadali na kailangan magpabango sa community, yan, mag import tayo para bumagsak ang presyo sa merkado. Pero wala naman yung pakundangan sa mga farmers, sa mga local producers. So, maapektuhan. Ganun yung ano minsan ang nagkakos ng sariling problema actually ay yung demand ng community. So, AD, masabi po ba natin na ang existing mga layunin ng ating mga politiko is malaki po ang epekto sa level po ng mga farmers at the same time po sa level po ng food security as a whole, as a nation? Ah, Malaking problema. O, kasi conflicting yung interest ng farmers at saka ng politiko. Ang politiko, ang kailangan niya ay remain in power. So, kailangan niyang pasayahin ang komunidad. So, para niya mapasaya ang komunidad, ay mababa ang presyo, di ba, ng goods. Para mapababa niya ang presyo, kahit unrealistic na, ay mag-i-import kasi mas marami, mas mura yung imported. So, um, ang goal naman ng farmer ay to survive. So, kailangan niyang yung kanyang economics ay mababa ang kanyang input, mataas ang kanyang income at sales. Um, Pag hindi natin yung binigyan ng konsiderasyon, um, ito meron tayong habit na naririnig ko to, sabi natin ay uh, uh, making food affordable. Ano?
uh, lowering the price of food is not necessarily affordability, ano. Kasi pag binaba mo yung price ng food na walang consideration sa cost of production, ano yun, you will push the local producers to collapse. Ah, mangyayari, import dependent ka, Mhm. ah, or where the supply is, at the mercy ka ng ng external producers. Um, ang tamang affordability is making the community increase their capacity to buy. Kasi pag nag-increase their capacity to buy, na hindi factor sa kanila yung presyo, kung anong sabihin ng farmer na ito ang presyo na makakatulong sa amin. So everybody happy. Masaya yung consumer dahil may pagkain siya. Masaya rin yung producer dahil meron silang income. So it is a productive uh, place. Like yung mga developed countries, di ba? Hindi naman mura ang pagkain dun eh. Tama Mahal po. din. So maganda lang yung kanilang salary tsaka ano nila mga cost of wages, kaya na-afford nila yung kanilang food. At saka siyempre masaya, productive yung mga farmers, productive yung mga producers. So it's not necessarily automatic na isang sector lang magsasuffer for the sake of others. So sir, sabi nga po meron po tayong food insufficiency pero sa palagay niyo po sir, gaano po kritikal yung role po ng agritech at biotech para po ma-address yung issue po ng food security sa Pilipinas? Yung agriculture technology, definitely it will lessen the problems ng farmers in terms of efficiency, cost, Uh, yan, halimbawa yung mga tractor, mga chemical crop protections, at saka better varieties. Uh, yung biotech naman, may mga crops na pwede ng more efficient sa fertilizer, more efficient more resilient sa mga pests and diseases. So, meron talaga siya malaking contribution na magagawa. Kasi hindi na natin pwedeng dagdagan yung size ng lupa natin eh, 'di ba? Tapos hindi naman natin pwedeng pigilan yung mga kabataan na mag-asawa at magkaanak. So, ang pwede nating i-tweak within the equation ay yung ating productivity. And the only way na best available sa atin is science and innovations at saka yun, biotech and agtech. Pero edi sa panahon pong ito, nasa saang antas po ang Pilipinas when it comes to adopting agritech and biotech kumpara po sa mga bansa tulad ng Japan, Germany, Thailand, nasaan po tayo sa ang level? Ang Europe ay dumaan sa giyera. So, alam nila ang kahalagahan ng pagkain. Kaya meron silang concept ng how to protect their farmers. Actually, ang agriculture ay nanggaling sa European concept kasi may winter sila, so they have to prepare food. Tayo sa tropics, katulad ng Pilipinas, wala tayong concept na kailangan mag-prepare. So medyo late tayo yung reaction natin sa pagpapahalaga sa ating mga farmers. Yung ibang bansa naman, Thailand is a very rich country. Kaya, yung kayamanan nila, kung papansinin mo, nata-translate sa kanilang food security. Ganun talaga eh. May connection yung food security sa kayamanan ng bansa. Sa atin, yung punong-puno tayo ng graft and corruption, tapos walang pakialam yung ating mga community sa ating production. Wala pong kinalaman yung ating mga farmers dun. Yun po ay indicator lang na how may problema yung ating society. At kailangan natin baguhin yon. Pero alam mo, gusto ko lang banggitin, sa kabila ng kahirapan ng mga farmers, ay nagsusumikap ang farmers mag-produce ng food for us. Mhm. Ah, kahit papaano kahit sila ay hindi natin napapahalagahan, imagine mo na lang yung kanilang struggle to continue producing. Imagine mo na lang kung mawala lahat ng farmers sa Pilipinas, di ba? Ah, kaso nga, yun nga eh.
hindi pa nga nawawala, hindi na nga natin pinapahalagahan. Pahalagaan natin. Balik tayo doon. Ako, AD, I think, ano lang tayo, mag-contractor lang tayo ng DPWH. Well, Oh, pero yeah, yan ang isa lang example na magkaiba, conflicting yung interest. Yung mga nangyaring yan, kasi ayon yan sa kanilang interest eh. So, hindi yan ayon sa interest na ibang ng bayan. So, kaya nagkakaganon. opo. So ngayon naman sir, dito po tayo sa advent po ng artificial intelligence. So ngayon po na ito po ay part na po ng ating livelihood, ng ating buhay. Sa palagay Mm. niyo po, how powerful it is in transforming our future food security? Malaking bagay siya. Unang-una, madidispel yung mga myths, ano, nababawasan na. Kasi pwede mo na itanong, totoo ba ito? So, yung AI would do the research for you. So, medyo nakakatulong na yun sa pushback sa misinformation. So, second, kami sa farming side, ah, malaking bagay kasi yung mga, halimbawa sa weather prediction, yan, nag-improve na yan sa weather prediction. So, nakaka-timing kami better. Minsan, sa ibang bansa, gamit na rin nila yan sa soil analysis at saka Mhm. agronomy. Pero sa Pilipinas, medyo crude pa kasi yung ating agriculture, hindi pa ganoon ka-develop. So, hindi ganun natin na ma-maximize yun compared to other places. Pero ganun pa man, in other forms, nakakatulong siya. Hindi lang direct all the time. So, may human factor pa rin kasi yung ano, yung agriculture eh. So, hindi siya dependent sa AI. Sige po. Sir, ito naman po, pansin ko po itong isang gap na 'to na kahit nung ako po estudyante napansin ko na po 'to. Gaano po kaimportante na ikonsulta po ng mga farmers, ang mga farmers bago po i-introduce o i-apply ang bagong innovation? So, saan po kaya yung gap na mechanism between researchers and farmers? Meron yung natural gap, katulad nga ng sinasabi ko kanina. Kasi magkaiba ng career, magkaiba ng mundo, magkaiba ng interest, magkaiba ng lengguwahe. Ah, ang gap ay una, ang society natin, hindi defined ang term na farmer. Pag nakita nilang nagtatanim sa lupa, tawag na ay farmer. Paano kung farm worker yon? Paano kung hindi siya yung nagdidesisyon doon sa operation? Masasabi pa natin siya ay farmer. Sino ba talaga yung farmer? So, i-define dapat yon. So, when yung mga academics ay nagdi-discuss about who are the farmers at sino yung kailangan nilang kausapin, hindi porket maputik at saka nagtatrabaho sa taniman, automatic na farmer. Hindi ganoon eh. Kasi ikaw ba, nakakita ka ng tao na may hawak na martilyo, tatawagin mo ba yung panday o karpintero ka agad? Hindi, baka nautusan lang yun na hawakan yung martilyo tinawag mo ng karpintero. So, isang gap yon. At sa mga innovation minsan na ginagawa, panay research, nakakalimutan. Ano ba yung kailangan natin i-prioritize na research? At tulad dito, actually sa Pilipinas, ang kailangan i-prioritize na research ay yung agronomy at economics ng ating agriculture. Kasi kailangan natin pakitain ng farmer. Hindi, ang lengguwahe kasi ng farmer income. Ah, kahit meron drone dyan, hindi naman ako income sa drone na yun. Bakit ko gagamitin yung drone, di ba? Ah, eh, ang, yun yung struggle na ating current situation sa farming at sa agriculture sector. Kailangan natin pataasin yung income. Ah, so, nakaka-apekto malaking bagay. Yung gap na yan, um, instead na i-ask natin yung farmer as a tester ng mga innovation, bago pa mag-umpisa, mag-iisip pa lang tayo ng innovative idea, isali na natin yung farmer. Alam mo yon? Tama po. Sa nag-uumpisa pa lang, halimbawa merong magaling na idea, parang yung aking pinsan, ito medyo plugging ito. Meron akong pinsan sa Mindoro, tiningnan niya yung mga kapitbahay niyang farmer, retired siya from Canada. Nag-imbento siya ng rice planter na pinaikli yung process, hindi na magpupunla. So, yun. Mga ganon. So, effective yung kanya innovation,
Dahil kasama yung farmer sa kanyang pag-innovate. So yung prototype niya na-improve hanggang sa enjoy na enjoy ngayon yung mga farmers na gumagamit ng kanyang innovation. So yun yung ano, yung gap is pag hindi natin sinasali, ina-assume, alam mo yung pag ina-assume Yes, sir. natin na ito yung problema ng farmer, ina-assume natin na gano'n, naku po, malaking gap na yun. Tanungin mo yung farmer, baka hindi naman yun yung problema niya. Di ba? Tama po, sir. So I think, sir, importante na ilagay din sa curriculum ng mga college, lalo na po yung mga universities na meron pong kursong agriculture na pag-aralan hindi lang po ang science ng lupa, ng halaman, kundi pag-aralan din po, I think, yung buhay at yung practices and experiences ng mga magsasaka. So, sir, ito Tama ka bilang dyan. pong panghuli po natin, bago po natin i-close ang ating programa, at madako po tayo sa ating Q&A. Kung meron man po kayong isang mensahe na gustong iparating sa ating mga policymakers, scientists, at mga kabataan, ano po yung gusto niyo pong sabihin sa kanila? Um, Isa kong gustong sabihin ay ang pagpa-farming ay hindi simple as others are saying. Ito ay hindi lang dapat gawain ng mga kinapos sa pag-aaral, kundi ito ay dapat pasukin ng mga magagaling, mga dalubhasa sa maraming bagay. At 'wag tayong magpapasok sa farming 'pag retirement na, hindi po 'yun totoo. Yung 'pag ako ay nag-retire, magfa-farming ako, hindi po gano'n kadali pumasok sa agrikultura. Sa ibang bansa po kaya effective yung kanilang mga agrikultura kasi generations na. Ang naghirap yung pioneer, ang nakikinabang ngayon yung third generation. So yung ating pong agrikultura ay kailangan maging gano'n. At saka po, kailangan natin tanungin talaga yung sitwasyon ng ating mga farmer. At hindi dapat natin ina-assume na mas alam pa natin yung problema nila. Isali natin sila sa kwentuhan. At saka alam niyo po, magiging effective tayo pag ang farmer natin ay napapakita natin yung kanilang gumaganda income nila sa buhay, magiging effective po tayo. At siyempre kumita sila, sa tingin niyo po ba, aalis pa yan sa farming? Hindi. Magtatanim yan, palalakihin pa niya ang kanyang sakahan. At siyempre, sa tingin niyo po ba, pag kumikita ang farmer at yung anak niya, nakikita kumikita yung tatay niya, sa tingin niyo po ba, mag-i-engineer pa yun? Hindi. Magpa-farming yan. Kasi nakikita niya na kumikita. Merong, merong tanong na paano daw natin iinganyohin ng mga kabataan pumasok sa farming? Innovations daw, AI, drone, etc. Hindi po. Kung makita lang nila kung yun ay business opportunity at merong kita doon, papasok sila doon. Pero kung yan ay nakikita nila na kawawa yung tatay nila, kawawa yung uncle nila, kawawa yung kapitbahay nila, bakit naman sino man logically thinking person sasabihin niya uy, ang sarap naman maging farmer. Hindi. So, kailangan natin baguhin yung image at saka yung totoong pagpapahalaga natin sa mga farmers. Nako, maraming salamat po, sir, sa inyo pong mga insight at dapat po talaga na matuto na po tayo na i-appreciate hindi lang po yung pagkain na nasa hapag natin araw-araw tuwing tayo magdarasal. Kung hindi, i-appreciate po natin yung mga kamay na siyang naging sandata upang magkaroon tayo ng mga pagkain sa ating hapag gabi-gabi. For time. So right now we're going to Opo, open sir. our maraming salamat din po Maraming at salamat. Oo. next time po, sir, usapan din po natin hindi lang po yung aspeto ng pagtatanim kundi po yung napag-usapan po natin offline, yung value chain, yung mga ganung bagay, yung mga nakakaapekto po talaga sa food supply. Anyways, maraming salamat po sa pagsama po sa amin ngayong hapon. Muli po tayo makita-kita next week sa isa na naman po napakagandang topic. And let's all enjoy the rest of the weekend. Bye for now. Hello, hello. Hello.
Ay, nako. IAD, paumanhin sa naging quite uncomfortable. Pero ano naman yun talagang miss, Yeah. talaga Ano po, ano. I was ano lang, I was not expecting that he will attack me personally. Actually, Uh, Sir AD, hindi ko rin pina-expect. Kasi mm, hindi ko po alam na ganun po siya Passionate about kapasya organic. about organic mm, farming. Ang pero kasi ang